Hi, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Alam niyo, papakita ko sa inyo itong mga alaga kong mga manok. Itong batch na to. Mabuti na lang nakarecover yung tatlo dito. Ayan oh, medyo nahuli na ang laki niya. Tapos ito medyo parang humaba yung pakpak na niya kaysa dun sa katawan niya. Tatlo sila eh, yung isang brown pa. Yan yata yung isa. Pero maigi kasi alam nyo, pag naka hands-on kayo doon sa alaga ninyong manok, makikita nyo kaagad, umaga pa lang makikita nyo na kung hindi maganda yung pakiramdam nila, kung na-reduce ba yung kain nila. So tiningnan ko ito, kumakain naman sila. Pero yung leeg nila parang nakalubog na ganon. So dito sa amin, dire-diretso yung dire-diretso yung ulan. Mula nung natapos ang bagyong Uwan, wala nang pahinga ang lupa rito, talagang as in yung ulan, pino, minsan ibabagsak niya na napakalakas, minsan pabugso-bugso. Hindi magandang tingnan yung daanan pagkano kasi lubak-lubak, parang nagpuputik, no? Pero itong mga manok, hindi ko naman mabuksan yung mga gilid-gilid ng at least mabuti ngayon nabuksan ko diyan, no. Dito lang sa harap ko binubuksan, pero kalimitan nakatakip sila maghapon kasi nga yung anggi na galing sa taas tatama sa kanila. Kaya inoobserbahan ko 2 araw. Medyo bilis nilang mag-lose weight. Tapos tiningnan ko yung ipot nila nung una. Wala namang brown or wala namang pula. So sabi ko, hindi to. Pero tiningnan ko, nung sumunod na araw, marami yung puti. Tatlo silang hindi maganda pakiramdam. So marami yung puti. Sabi ko, bacterial diarrhea. So, for emergency purposes, kailangan pa rin maglagay ng antibiotic kung gusto mong isalba yung alaga mo. Pero dun sa daily life nila, syempre, puro dahon-dahon ako talaga. Pero kung ganun na may sitwasyon na ganun, kasi bihira lang naman na mangyari sa mga alaga ko yung ganun, naglagay ako ng napilitan akong naglagay ng antibiotic. At okay na sila ngayon, masigla na ulit. Hindi kagaya nung isang araw na akala mo pag dinaganan nila yung isa, hindi na babangon. Parang ganun. So okay na ngayon, kaya natutuwa naman ako kasi masigla na ulit silang lahat. At itong mga ito, 54 days. Nandun na sila sa 54 days. So sayang naman kung may mawawala sa kanila, di ba? Kaya okay naman. Pero 3 days ko lang sila pinainom para hindi talagang matadtad sila sa antibiotic. So after 3 days na uminom sila, yun na, naglagay na ako ng barley para matulungan sila sa pag-recover. At salamat naman kasi yung feed consumption nila okay pa rin naman. Kagaya ng dati, hindi kagaya ng nakaraang mga araw. Siguro 2 to 3 days na ganun. Na kumakain sila, naubos naman nila pagkain nila, pero yung timbang nila, gumaan talaga sila, as in pagbubuhatin mo, magaan. Kaya parang sumunod na araw ayoko na silang hawakan kasi nga kung hahawakan ko sila, madidisappoint ka talaga. Ayaw mong tingnan yung timbang nila, ayaw mong mapakiramdaman na para na silang papel. Ganon. Ngayon, mas okay na sila. So, alam ko makaka-recover na sila. Dahil, hindi ganyan nung 2 araw na inobserbahan ko sila. Wala silang sigla. Yung tatlo. Yung iba naman, masigla naman, pero hindi kagaya ng yung masiglang-masigla na kagaya ngayon na tumutunog-tunog sila. Yun ang importance ng naka-hands-on ka dun sa mga alaga mo. Na pagka araw-araw mo tinitingnan, minomonitor mo, maaagad mo, maisasave mo sila kaagad. Hindi yung kung late na, kung yung tatlong yun na wala sa akin, sayang, di ba? Dami na nilang nakain from day old na hanggang ngayon, 50 plus days na sila. Ang dami na nilang nakain. So, kung tatlo silang nawala at hindi ko sila na-save, sayang, di ba? Kaya nagpapasalamat ako na okay na ulit sila. Yun ang advantage pag nakamonitor ka. Yun naman ang disadvantage ng yung panay-panay ang ulan, hindi maganda ang panahon, kung mahina ang resistensya ng mga manok, tatamaan sila. Kaya tandaan natin na ang farming ay hindi laging hayahay, hindi laging kikita ka, hindi laging masigla ang mga manok mo dahil may mga bakuna sila or may mga gumagamit ka ng mga dahon-dahon o gumagamit ka ng mga vitamins, mga ganyan, no? Hindi pa rin maiiwasan ang sakit. Walang perfect na sitwasyon sa mga manok. Parang sa akin, matagal na walang mga nagkakasakit, tapos ngayon
biglang meron. Kung ikaw ay farmer at magaling kang mag-observe, alam mo dapat kung kailan mo gagamitin ang mga pang-emergency measure mo para ma-save ang mga alaga mo at kung kailan mo gagamitin yung talagang regular na ginagamit mong ipinapainom sa kanila. Hanggang dito na lang muna at sana huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay ma-notify kayo. At salamat sa inyong lahat ng mga old and new subscribers, yung mga pabalik-balik at hindi, yung mga nagko-comment at dami ko pang hindi nasagot na mga comment pala. Busy talaga ako, pasensya na pero shout out sa inyo. Sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at malusog ang ating mga alagang manok.